Kung nagla-launch ka ng online course or membership site, malamang narinig mo na yung Kajabi at WordPress. Pero ang tanong, alin ba talaga ang mas bagay sa project mo? So ayan, quick breakdown muna ng video na to. Isa-isahin natin yung pinaka-main na differences ng Kajabi at WordPress, gaya ng all-in-one setup ni Kajabi kumpara sa mas flexible pero modular na style ni WordPress. Tapos titignan din natin yung mga importanteng features tulad ng course building tools, marketing features, at community options. Syempre, pag-uusapan din natin ang presyo. Kasi kahit mas mataas ang monthly fee ni Kajabi, pwedeng masakit din sa bulsa ang WordPress dahil sa bayad sa hosting at mga premium plugins. Kaya tara na, simulan na natin. Pagdating sa paggawa ng online course, dalawang malalaking pangalan ang laging nababanggit. Una, si Kajabi. Kilala siya sa pagiging all-in-one platform. Pangalawa, si WordPress, ang pinaka-popular na content management system sa buong mundo na pwedeng i-customize halos kahit anong paraan. Matagal na rin nasa market si Kajabi at ino-offer niya lahat mula sa web hosting, course creation, hanggang marketing funnels. Lahat yan sa ilalim ng isang monthly subscription. Medyo may kamahalan nga lang, pero ang kapalit nun ay isang smooth at hassle-free na experience. Perfecto para sa mga creators na hindi masyadong techy at mas gustong mag-focus sa paggawa ng content kesa mag-setup ng plugins or mag-customize ng website. Si WordPress naman, open source at sobrang customizable. Pwede kang mag-install ng LMS plugins tulad ng Sensei or LearnDash para mag-manage ng courses, gamitin ng WooCommerce para sa payments at magdagdag ng kahit anong marketing tools na gusto mo. Pero ibig sabihin din yan, ikaw ang bahalang mag-manage ng lahat ng. Kung okay lang sa'yo ang konting setup at maintenance, possible kang makatipid sa long run gamit ang WordPress. Plus, mas may control ka sa itsura at functionality ng site. Bago ka mag-decide kung Kajabi ba or WordPress ang pipiliin mo, ito muna ang ilang bagay na dapat mong i-consider. Una, nagsisimula si Kajabi at around $149 per month. Medyo mabigat sa bulsa, lalo na kung solo creator ka at tipid ang budget mo. Pero kung kailangan mo talaga ng all-in-one system, kasama na ang branded mobile app, built-in email marketing at course hosting, baka worth it din naman ang investment kay Kajabi. Sa kabilang banda, libre technically si WordPress. Pero kailangan mong i-budget yung hosting, usually mga $5 per month. Dagdag pa yung bayad sa LMS plugins, marketing tools, at posibleng developer kung gusto mong pa-customize ang design or magdagdag ng mas advanced na features. Isa pang dapat i-consider ay kung gaano kadaling gamitin. Si Kajabi halos plug and play na perfect kung hindi ka masyadong techy. Si WordPress naman, mas flexible nga pero pwedeng maging nakaka-overwhelm lalo na kung sabay-sabay mong inaasikaso ang mga plugins, updates, at iba pa. At lastly, isipin mo rin ang scalability. Si Kajabi madali siyang i-scale habang lumalaki ang business mo, pero nakalock in siya sa ecosystem niya. Samantalang si WordPress, total freedom ang binibigay. Pero ikaw ang may responsibilidad na siguraduhing maayos at smooth ang takbo ng lahat. Ngayon, napag-usapan na natin yung mga limitations. Tuloy na tayo sa main content, kung saan iisa-isay natin kung ano nga ba talaga ang kayang i-offer ng bawat platform. Unahin natin si Kajabi, na madalas tawaging one-stop shop para sa mga online course creators. Meron ka ng hosted website builder, course creation tools, integrated email marketing, at built-in na payment system. Ibig sabihin, pwede kang mag-login, i-upload yung course content mo, gumawa ng sales pages, at magsimulang magpa-enroll ng student. Lahat yan, diretso lang sa loob ng Kajabi dashboard. Bonus pa, may kasama ng branded mobile app si Kajabi, kaya pwedeng ma-access ng student mo ang course kahit nasan sila. Para sa mga creators na ayaw nang maghanap ng kung ano-anong hiwa-hiwalay na tools, sobrang laking advantage nitong simplicity ni Kajabi. Si WordPress naman, todo customization. Sa sarili niya, framework lang si WordPress. Pero kapag pinartner mo siya sa mga LMS plugins tulad ng Sensei or LearnDash, magiging powerful na course creation system siya. Pwede mo rin siyang i-integrate sa WooCommerce para sa payments, BuddyPress para sa community features, at marami pang email marketing plugins para sa funnels mo. Mas nangangailangan ng konting technical know-how itong approach na to. Pero ang kagandahan, may halos total control ka sa itsura at functionality ng site mo. Kaya ang tanong ngayon, sino ba talaga ang makikinabang kay Kajabi? Kung solo entrepreneur ka or maliit na negosyo na gustong mag-launch ng courses ng mabilis, lalo na kung ayaw mong mag-abala sa maraming plugins at platforms, sobrang perfect sa'yo ang all-in-one setup ni Kajabi. Maganda rin siya kung plano mong mag-scale ng walang hassle kasi madali mong ma-upgrade yung plan mo at magkakaroon ng access sa mga advanced features. Si WordPress naman, perfect na solution para sa mga gusto ng flexibility. Kung may particular na design kang naiisip or kailangan mong i-integrate ang existing WordPress content mo, binibigyan ka ni WordPress ng freedom para i-customize siya ayon sa specific na pangangailangan mo. Sa madaling salita, si WordPress ang clear winner dito. Maganda rin siya kung medyo mahigpit ang budget mo pero handa kang maglaan ng oras at effort. Kahit mas hands-on, magbabayad ang effort mo dahil magkakaroon ka ng site na exactly kung paano mo to gustong gawin. At may endless potential na lumago. Isa sa mga madalas nakakalimutan ay yung branded mobile app ni Kajabi. Para sa mga abalang entrepreneurs, malaking tulong ang pagbibigay ng madaling paraan para mag-login ang mga students at mag-access ng course material habang on the go. Makatulong to para mapataas ang engagement at para magamit talaga ng mga tao yung content ng course mo. Isa pa, nadadagdagan ng level
example ng professionalism at ang fact na parang may dalang course yung mga students mo sa bulsa nila. Sa kabilang banda, wala namang native app si WordPress para sa mga courses mo. Kung gusto mo ng mobile experience, kailangan mo pa ng third-party solution or isang mahal na custom app na pwedeng maging deal breaker kung priority mo ang mobile access. Anyway, hindi naman lahat kailangan ng dedicated app para magtagumpay. Kung mas gusto ng karamihan ng customers mo ang desktop learning or okay sa kanilang mobile web browsing, kaya pa rin naman magbigay ng WordPress ng magandang experience. Pero kung kailangan mo talaga ng mobile component bilang malaking value, yung built-in offerings ni Kajabi ang pwedeng tumapos ng laban. Ngayon na napag-usapan na natin lahat ng features nila, ipapakita namin kung paano ka makakapagsimula sa dalawang platform na to sa pinakamurang presyo. Kung gusto mong magsimula sa Kajabi, punta ka lang sa link sa description. Pag-click mo nyan, mapupunta ka dito sa page na to, makikita mo yung ilang plans ni Kajabi na pwedeng pagpilian dito. Pagdating sa presyo, isa sa pinakamalaking benefits ng Kajabi ay makakapagsimula ka sa kanila gamit ang 30-day free trial. Ibig sabihin, hindi mo kailangan magbayad at makakapag-start ka ng libre. Pwede mong subukan lahat ng features nila at tignan kung ito nga ba ang tamang choice para sa'yo. Nakita mo dito yung kanilang Kickstarter plan. Nagsisimula at around $89 per month. Yung basic plan sa mga $149 per month. Yung growth plans, $199 per month. At yung pro plan naman, nasa $389 per month. Bawat isa sa mga planong to ay may kanya-kanyang benefits at features. Pero malamang yung pro plan ang magbibigay sa'yo ng pinakamaraming value pagdating sa features. Ang kailangan lang natin gawin para makapagsimula sa Kajabi ay pumili kung anong plan ang gusto natin. Ilagay yung email address at i-click yung get started. Pagkatapos mong i-click yun, pipili ka kung annual or monthly yung gusto mong option. By the way, kung pipiliin mo yung annual option, makakatipid ka ng $216 sa subscription mo na malaking advantage, lalo na kung long-term business mo to. Sobrang recommended ko na pumili ka ng annual plan kaysa sa monthly plan. Pagkatapos mong piliin yung plan, bababa ka lang dito at ilalagay first name, last name, email address, gumawa ng password at ilagay ang credit card details. Just ready ka nang magsimula sa Kajabi. Ang pinakamagandang part, hindi ka pa i-charge agad dahil gagamitin mo pa lang yung 30-day free trial na ino-offer nila. Kung gusto mo namang magsimula sa WordPress, nire-recommend ko ulit na gamitin mo yung link sa description. Pag-click mo nun, dito ka mapupunta. Makita mo ang kailangan lang natin gawin para mag-start ay i-click yung Get Started na magbibigay sa'yo ng option para gumawa ng account. Mula doon, makakapagsimula ka na sa WordPress ng libre. Pagpasok mo sa WordPress, baka ganito yung itsura niya kung saan pwede ka na makapag-experiment sa WordPress dashboard mo. Magsimulang mag-edit ng website, generating websites, and pretty much diving right in. Pwede mo rin gamitin yung quick drafts dito kung gusto mong gumawa ng kahit anong content. At marami ring plugins at tools na pwedeng pagpilian. Kung ikaw ay mas nakafocus sa custom coding at talagang gusto mong buuin ang personal brand mo mula sa simula sa isang magandang website, sobrang recommended ko na i-check out mo si WordPress. Kahit na hindi ka masyadong eksperto sa coding, pwede mong i-check out yung mga templates or themes nila na pwede mong pagpilian. Sa ganitong paraan, makakapagsimula ka na mag-build ng sarili mong WordPress website. Hindi kailangan i-code lahat mula sa simula. Pwede kang pumili sa available themes o kaya naman hayaan mo na lang yung AI na gumawa ng bagong website para sa'yo. Meron din silang massive library ng plugins na pwede mong pagpilian. Kaya pwede mong bigyan ng kahit anong level ng compatibility at customization ng website mo ayon sa kung ano man ang naiisip mo. Sa madaling salita, pwede mong piliin si Kajabi kung talagang pinapahalagahan mo yung simplicity, integrated marketing tools at branded mobile app experience. Pero kung mas hands-on ka, gusto mo ng mas mababang monthly costs at prefer mong i-pick lang yung features na kailangan mo, si WordPress ang magandang option para sa'yo. Ano man yung piliin mong path, siguraduhin mo na gamitin mo yung link sa description para makapag-start ka sa parehong platforms dahil madalas silang may magagandang discount. Sa paggamit ng mga links namin, nakikipag-partner kami sa kanila para makuha mo yung pinakamagandang discount. Sana nagustuhan nyo tong video na to at sana makita ko kayo sa susunod naming videos. Huwag kalimutang i-hit yung like button at mag-subscribe. Other than that, kita-kits tayo sa susunod.